Kamusta ka naman dyan? How are you? Isang linggo na naman na talaga namang very busy. Ang dami pinagkakaabalahan, no? O, bisi-bisihan. Bisi-bisihan lang pa siya. Yung parang, ang dami kong ginagawa. Ano daw? Wala na. Bisi-bisihan naman to si ante. Oo. At syempre, binabati ko rin talaga. Yung talagang very busy. Yung ang daming ganap sa buhay. Oo, ganap there, ganap here. Oo, kung saan-saan ang ganap. Oo, pero syempre, very, very thankful, diba? Dahil marami tayong natututunan sa mga ganyang bagay. At gano'n naman talaga kapatid, diba? Sa buhay, it's a never-ending learning cycle. O, gusto mo yun? Ganon talaga. Actually, ganon naman talaga tayong mga tao, di ba? Kasi sa buhay, pag wala na tayong natututunan, naboboard na tayo pag mga ganyan, di ba? Kumbaga nga, we are always excited, di ba? Dun sa mga something new, di ba? New experience, new challenge, new friends, at kung ano pang new. Oh, di ba? Gusto mo yon? And speaking of new, eto nako, may panibago tayong kuwento. Alam mo ba ha? Ito na nga ha. Very marites naman. Very marites naman yung approach. Ito na nga. Alam mo ba si ano? Alam nyo, mga kapatid, pag ang intro mo talaga ay, alam mo ba? Nako, ikaw todo kinig ka na. Alam mo ba? Si ano? Oh, yun na nga. Ayan ako ha, chismosa. Oy, pero eto, bago natin alamin ang ating kuwento, eto na nga ha, dahil nga may bagong kuwento tayo today tungkol nga sa ating heart hunter na naka-experience ng something new. Oo, sa tao na mas bata sa kanya. Pero bago yan, mag-hello muna tayo sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Siyempre sa Radyo 592.3 True FM. Hello. Kaway! At siyempre, pati rin sa mga nakatutok sa atin sa 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Oo, diba? Shout out din syempre sa lahat ng mga nakatutok dyan dahil tayo po ay live din sa ating Facebook, sa YouTube. Hello sa inyo ha. Kamusta kayo dyan? Stay put lang dyan. Relax lang. Have fun. Wow, have fun talaga. Are you having fun? Karaoke. Basta ang gusto ko, fun lang tayo today. Diba? Oh, anong ganap nyo ngayon? Linggo, day off kayo, pahinga lang, relax, walang stress. Deserve mo naman yan. Kasi ang dami mo ng wrinkles o manalaming ka ngayon. Tingnan mo dito, ang dami ng wrinkles, kakaganon mo, kakaano mo, stress ka, lagi kang nakakunot. Alisin mo yung stress na yan. Ito tandaan mo kapatid ha, kapag it's beyond your control, wag mo nang i-stress ang sarili mo dahil wala ka nang magagawa. O diba? Parang yung traffic. Wala na tayo magagawa yan, parte na ng buhay natin yan, talagang traffic na yan. Oo, ang gawin natin, mas maaga tayong mag-prepare para hindi tayo nalilate. Oh, gusto mo yon ganon? Hindi yung pag na-late ka, sabi mo sa boss mo, sorry po kasi po, ganito po kasi, traffic po kasi. Di ba, narinig mo yon? Sapak, masasapak ka talaga. Masasapak ka. Hindi kasi hindi na valid na excuse yung traffic ngayon, di ba? Kasi nga, parte na ng buhay natin. So, agahan natin. O, basta bawal lang stress ha. Pag nakikinig kayo sa Matchmade, mga kapatid ko, good vibes lang tayo, di ba? Yes! Tamang kinig nood lang dito sa programang Matchmade. Kasama niyo nga ang DJ Diva ng Bayan. That's me! Oh, yeah, Anna Ramsey. Mapapayehay ka talaga, di ba? Napakinggan niyo po ang aking kinanta kanina na Tadhana. Kayo ba nahanap niyo na yung mga tadhana na itadhana sa inyo? Apakaswerte mo naman kung nahanap mo na talaga. Pero kung hindi pa, tama-tama yan. Hanapan ka namin ng kamatch dito sa Matchmade. Okay, eto na. Oo, usapang
If my thunder, my bagets. Ganon. Gusto mo yun? Si lolo mo may bagets. Parang ganon. O kaya naman ang lola mo may boylet. O, parang ganon ang ating chikahan for today's video. Carry mo ba ang ganyan mga kamachis? Carry mo ba yung ganyan? Oo. Yung kumbaga may malaking age gap kayo ng iyong karelasyon. I-comment nyo nga kung talaga bang does age really matter? Nagmamatter ba talaga yan? Oo. Mamaya magbabasa tayo ng mga comments. Alamin natin yan, ha? Pero alam niyo naman dito sa Matchmade, syempre, meron tayong tinatawag na Heart Hunter at Cupids. Okay? So, ayan, pipili ng ating Heart Hunter sa dalawang Cupids kung sino nga ba ang gusto niyang makadate. O, ayan, sasabak ang ating mga Cupids sa mga challenges, questions para malaman natin kung babagay siya sa ating Heart Hunter. O, pwede rin kayo mag-comment, ha? Libre lang ang comment, libre ang laet, libre ang puri, pero ayusin nyo naman. Oo, ayusin nyo. Pero mabalik tayo sa ating question. Mamaya sasagutin natin yan, ha? Kung nagmamatter ba talaga ang age. Pero for now, let's meet our Heart Hunter for this week. Please welcome. Ito na nga ang episode na pinamagatang I love you, baby. Oh, baby, baby. Nanginginig pa siya. Oh, baby, baby. Oh, baby, sinong nakarelate dyan? Baby, bakit? Dahil babata siya? O mas nakakatanda ba siya? Amoy baby? Amoy lungad talaga. Nako, bago kung saan pa tumapunta, sinasabi ko sa inyo, eto na po ang ating Heart Hunter. Siya po ay 40 years old from Quezon City na na-in love dati sa mas bata sa kanya na isa siya na ayoko na magkwento, ayoko na mag-talk. Diba? Bakit ako nagtotalk dito? Diba? I-welcome na nga natin ang ating Heart Hunter na si Miss Leo! Hello, Miss Leo! Good afternoon, DJ Ana. Good afternoon, Doktora. Good afternoon sa mga viewers. Ako si Miss Leo ng Quezon City. Kikwento ko yung story namin ni Alan way back 3 years ago because I am 37 years old noon and si Alan is 30 years old. Okay. And nagbakasyon ako sa province ng mother ko and that time is adopted child siya ng tita ko. Okay. And yung parents niya kasi is caretaker namin sa farm ng Kalamansian. Okay. And yun, nagbakasyon ako noon and then every morning, nagtitimpla siya ng kape sa akin. Wow, sweet naman! Teka lang, eto bang pagtitimpla ng kape na to, kasama ba sa job description niya o talagang ginagawa lang niya dahil Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa yun. Parang parang doon ako nahulog yung loob ko sa kanya. Pinagtitimpla ng kape? Pinagtitimpla niya ako ng kape. Masarap pa ang timpla ng kape niya? Oo. Nadala sa kape? Tapos, pag pumupunta siya ng farm, ang dami-dami niyang dalang prutas. Ay. Tapos, lagi niya akong hinahanap. Ooh. So, yun. Pero hindi pa nakakahalata yung tita ko, no? Pero nung mga time na ginagawa niya yon, ikaw ba talagang meron na rin parang something? Kumbaga parang, ay, pwede. Napapaganon pa na. Mga ilang days na lagi niya akong pinagtitimpla ng kape. Doon ako parang na-touch ako. Ayun. So, doon nagsimula ang lahat sa kape. Oo, yung kwento namin ni Alan. Okay. And then, syempre, may manilenya ako. Tapos, parang gusto kong maligo sa ilog. Kasi, Teka lang. Gusto mong magtampisaw, magbasaan sa ilog. Habang? May pagkapilya din kasi ako. Inamin na. Inamin na niya. Oh, di ba? May pagkapilya ako. Niyakag mo ba siya? Niyaya mo siya sa... Oo. Yun. na Sabi ko, magtampisaw. dito ba, ano ba yung bagong paliguan? Gusto ko yung may falls, may ilog, ganun. Tapos, nagpunta kami doon. Tapos, ang ginawa ko, para maramdaman ko kung meron din siya. Kasi,
sabi ko, bakit niya ako laging binibigyan ng prutas? Tapos yun yung question ko eh. Tapos ang ginawa ko, niyaya ko siya dun sa ilog. And then, nagkunwari lang ako na ano ba yun? Parang, natapilok. Ang galing. So may plano na agad, ha? Ang galing ng segue, Miss Leo, ha? Para-paraan din tayo, ha? Ayun. Ganyan na ba yung mga bago style ngayon? Puli-puli ka, tali-talisod. Yun. Kunwari na na natapilok ako, nasaktan ako. Tapos yun, syempre, binuhat niya ako. Tapos may kubo doon. Akala ko sa pelikula lang nangyayari yun. Ano Pero nangyari? What happened? Teka lang, unti-untiin mo kami. Baka masyak kami dyan. Tapos sa true to life story pala nangyayari yun. Tapos yun, may kubo doon. Okay. Tapos doon niya ako dinala. Tapos sinilot-hilot niya yung legs ko. Tapos, ayun na. Yun nangyari na. Ay, teka. Yun na. Yun na yun. Wala na paligoy-ligoy. Oo. Mga kapatid, alam, may bagong pong style ngayon, modus. So, kailangan po kayo ay natalisod, napulikat. Yan po ang bago ngayon. Charot lang, Miss Leo. So, may kubo, naganap ang mga naganap. Sino nag-initiate? Ako. Ay, ang galing, no? Ang galing mo dyan. Dahil dyan. Ikaw ang nag-initiate. So, na-feel mo kasi na, nag-iinit. Oo. Nag-iinit ang mga Hindi kasi bagay-bagay. ang ko doon, kapag hinalikan ko to at nag-respond siya, so ibig sabihin, gusto din niya ako. Okay. So, gusto mo agad-agad malaman para wala nang pag-aaksaya ng oras. No? Malaman, gusto niya ba ako? So, hinalikan mo siya. Saan mo Yun. hinalikan? Sa labi. Sa labi. Agad-agad, no? Kala ko sa leeg. Sa labi, agad-agad. Yes. Anong klaseng halik to? Like, mwah or ano? Torrid talaga. Siyempre, torrid talaga. Okay, pasitabi po sa mga kapatid natin dyan. Ito po ay 18 and above years old. Okay, Miss Leo, walang paligoy-ligoy. Hindi siya bap ang ganyang ginawa. Okay. Okay. Nag-respond siya eh. Ganon din ang respond niya sa'yo. Oo. Nag-respond siya. Kaya yun, may nangyari sa amin. Pero yung nangyaring yun, sinarilin muna namin. Kasi alam ko na magkakaroon ng question sa amin dalawa. Kasi nga, adopted child siya ng tita ko. Tapos caretaker lang namin yung parents niya. So, iyon. So, hindi ko muna sinabi sa parents ko, sa relatives ko. Sa amin lang muna, palihim. Palihim na pag-ibig. yung relasyon namin. Okay, so yun yung nangyari sa kubo na yun ang confirmation na kayo na. Oo, kami na. Antare, ganyan talaga yung mga way mo of confirming or talagang nadala ka ng emosyon? O talagang nagustuhan mo na siya? Ano lang kasi, parang manilang kasi may pagkapili ako. Yun. Kaya sabi ko, may gagawin ako, kaya yayayain ko siya sa ilog. So nakaplano na to talaga sa'yo? Pinilano ko. Ang galing, may master plan! May master plan! Okay. And then after no, nagkaroon ng isang relasyon na naging lihim at kayo lang ang nakakaalam. Gaano tumagal yung lihim na yun? Din siya nagtagal kasi, mag half year, ganyan. Okay, 6 months. 6 months lang. Tapos, nalaman na nila. Oo, nalaman lang. Paano nila nalaman? Kasi nakakahalata na yung tita ko. Sweet-sweetan kayo. Tsaka pag nagdi-demand na siya kapag yung nagsusot ako ng mga spaghetti, ng mga short. Ayaw niya na nagsusot ka ng sexy na outfit. Oo. Ano sinasabi niya? Nahalata ng tita ko yun eh. Ano Bakit sinasabi siya niya sa'yo? nagagalit? Paano niya sinasabi sa'yo? Uy, bakit nagsusuot ka ng ganyan? Pumasok ka.
Yung Ay, ganon. may ganun ng ano. Oo. Tapos pag may demand. nanliligaw sa akin, syempre uso sa probinsya yung harana. Oo, Pag may oo. nanliligaw sa akin, hinaharang niya na. Ah, So nahalata ng tita ko yun. paano niya hinaharang yung mga maliligaw mo? Inaano niya, di niya pinapapasok. Talaga? Mm. So, magtataka nga yung tita mo, bakit? 'Di ba? So, tinanong ka na nung tita niyo. Nahalata talaga. So, tinanong ka na Tinanong niya. ko, kinwestiyon na ako ng So, tita ko. dun mo na sinabi na merong namamagitan sa inyo. And ano naging reaction ng tita mo? Nagalit. Nagalit Nagalit. tita ko. Tapos yung parents ko, nagsabi sa akin na baka naman merong mas iba pa na mas ano sa'yo, wag naman siya. Hindi ko alam kung bakit. So, nung sinabi nila yon, itinigil nyo na ba yung relasyon nyo nung nalaman na nila na may namamagitan sa inyo? Itinigil nyo, hindi nyo talaga inilaban? Ako, inilaban ko. Okay. Inilaban ko. Pero, ang dami kasing again sa relationship namin. Ang daming na Ang ayaw daming- talaga, oo. Bakit daw ayaw nila? To be honest, kasi, yun nga, caretaker na nga ng tita ko, tapos parang tinuturing na pamilya, ganun. Kaya sabi ng tita ko, baka naman pwede na iba na lang, wag na lang to. Okay. So, sa madaling salita, hindi nag-flourish ang kanilang pag-iibigan at nag-last lang ito ng 6 months. Nahinto dahil nga nalaman ng tita, ng mga kamag-anak, so itinigil na. Okay, okay. So, yun na yung kwento, baka may idadagdag ka pa na hindi mo nasasabi o gusto mong Tapos- malaman namin. Baka gusto mong idetalyado yung mga ibang bagay na talagang... Tapos yun, paggising ko na lang, na siya, wala na siya. Umalis siya doon sa province. Tapos until now, hindi namin alam kung nasaan siya. So yun na yun. That's the last time na nagkita kayo nung umalis na siya. Walang sabi-sabi sa'yo. Walang papaalam, Oo. explanation. Pati sa tita ko, hindi siya nagpaalam. Okay. Alright. So, para may pagka-ghosting na naman tong naganap na to. Nag-ghost ba? O, kasi walang closure eh. Oo, walang closure. Walang closure na naganap. Okay, eto na. Tanungin natin ang ating expert dito, mga kapatid. Of course, kasama pa rin natin today ang fresh na fresh, Doc Camille. Hello! Hi, DJ Anna. Good afternoon sa lahat. Good afternoon, my dear heart hunter na talagang Yes. sobrang napaka-romantic ng affair, ha? Yes, oo. At talagang siya ha, walang filter dito sa kanya. I-share niya talaga yan. Oo. Yun ang maganda. Siguro pag medyo sabihin natin, meron kang nasa sense of maturity ka, hindi ka paligoy-ligoy. Yes. Pero ang lang dito, kasi ang pangit no, pag sinasabi natin, it's an affair. Kasi when you talk of affair, it entails yung sinasabi, cheating, infidelity. So let's assume na romantic din yung naging relationship nila rather than a romantic affair. Kasi usually pag mga less than 6 months, it's just an affair. Oh, yeah. Pero dahil kasi na-in love naman at maganda yung mga sinabi niya, then ko siguro sasabihin yung the greatest parang gift is love when given. Oh, yes, And it is an honor when received. And na-receive. Na-receive Eh, kaya nga, reciprocal, Doc eh. Kaya So, nga, it's not eh. an affair, kumbaga. Kaya parang honor niya na, kumagat. Kumaga. Parang ganun. So Kumagat pagka- sa batis. So talagang nakikita natin dito na kumisan hindi lang ang mga kalalakihan ng adventurous. Oh, And at the same time, syempre, si Heart Hunter naman ay single nung time na yon. So talagang sasabihin natin, walang masama sa pangyayaring ito. Kaya lang kasi people are so judgmental to the point na pag sinasabing ang mas matanda ay ang babae, stigmatize ka agad. True. Unlike pag sinabi nating may December love affair na yung lalaki mas matanda kaysa dun sa babae, parang okay lang, ordinaryo na siya. Parang ganon. So, sana pagdating sa ganyang pagkakataon, hindi tayo maging judgmental kasi lahat naman may karapatang magmahal.
Tama yan. And mabalikan lang natin yung question kanina, Doc, no? Kung nagmamatter ba talaga yung age? I feel, of course, loving is free will, no? Hindi nagmamatter ang age. But of course, ito may consideration lang tayo, no? As long as, well, of course, dapat legal age ka na, di ba? At tamang edad. And definitely magkaiba yon. Legal age, of course, you have to be 18 years old for you to be considered as an adult. And of course, if nasa tamang edad ka na, of course, na yan, andyan yung mga may pinagdaanan ka na sa buhay, katulad nga ni Miss Leo, na talagang kumbaga, alam niya kung ano yung ginagawa niya. May wisdom na siya, kumbaga may mga experiences na siya, kumbaga natitimbang na niya kung eto bang tao na to nararapat sa akin o Totoo yan. hindi. At yung tao naman na nabanggit niya na pangalanan nating anong pangalan, Miss Leo? Alan. Oo. Na kumbaga, nasa tamang edad na rin. Kasi usually yung mga ganyang age talaga, nandyan yung na-experience na nila yung mga kung ano-ano, mga ups and downs sa buhay, iba't ibang klaseng relasyon sa buhay. So, I think loving is free will talaga and hindi nagmamatter ang age kapag sa ganyang klase. No? Totoo yun. Totoo yun, Ana. At the same time, sa atin kasi, pag sinabi mong 1 to 3 years na older sa'yo or younger, hindi nagmamatter yun. Even hanggang sa 7 years. Pero, sa atin kasi, kinoconsider lang naman natin na yung word na cougar, pag 10 years up yung age gap. Oh. So talagang, sinasabi niya 7 years lang. So 7 it doesn't years. matter at all. Siguro kaya lang feel ni Miss Leo na nagmamatter. It's because siya yung babae yung mas, kumbaga older. Oo. Kasi kagaya nga na nabanggit mo, Doc, na parang, bakit nga ba ganun ang unfair? Bakit ganun ang nagiging tingin kapag babae yung mas matanda? Oo, pero alam mo, sa mga studies and research sa UK, sinabi nga nila, yung 60% na men na talagang ang gusto ay older women, yung sinasabi na dito na yung 45% dito, aged 20, mid-20s to 30s, ang gusto nila 5 years or 10 years older. Yun talaga. Oo, yun, gusto nila maka-experience ng ganun because they believe that women are wiser. Tapos, syempre, mas confident sila. So, mas na-enhance yung communication skills nila bilang isang kalera. Hindi naman sinasabing nag-a-under, pero ang punto dito, na-enjoy nila yung conversation. Dahil kasi, di ba, isipin mo kung sobrang bata yung yung nagiging partner mo. Tapos, pag tinanong mo lang sa pagkain, pag tinanong mo, anong gusto mong kainin? Ikaw lang bahala. Puro ganun, di ba? Unlike pag sinabi mo, pag yung mas older women, parang, anong gusto mo? Parang, magsasabi ka agad siya. Direct na, etong kainin na Yes, they know what they want. Oo, mas nandun yung skill na Tsaka at the same time, kung yung mga lalaki, parang feeling nila, di ba, mas na-encourage din or na-motivate yung kanilang sense of humor, yung pagiging assertive nila. So, humahawa sila dun sa pagiging assertive din ng babae na older women. Yes. And sa case ni Miss Leo, I feel like, she's like a modern woman na, Yes. I don't wanna waste my time. Parang, I wanna know, gusto mo ba ako or hindi? Kung gusto mo, come on! Diba? Totoo. Kung hindi, goodbye. Ganon siya eh. Ganon ang mga modern woman ngayon, mga kapatid. They don't wanna waste their time. Diba? Tinalo pa nga mga millennials tsaka Gen Z sa sinabi niya eh. Yeah! Totoo, nako, eto na nga. Thank you so much, Doc Camille, ha. Maraming salamat dyan. Mamaya, marami pa tayong mga makukuhang aral at syempre, matututo tayo ngayon talaga sa ating kuwento, of course, with Doc Camille na ating ang heart hunter for today na si Miss Leo. Pero for now, magbasa muna tayo ng mga comments ng ating mga kamachis. Ayan, from Eric Bailon of Taguig. Crush ko si Madam Leo. Kaya lang I'm 55. Pero very much single. Ay, teka lang ha. Parang kayo naman talaga ha. Sumesegue kayo ha. Kayo ha. Oo, sabi naman ni Janica, kinanahan ng Paranaque. Oo, ang haba ng hair ni Miss Leo. Sana all may ka-date. Sana all daw, Miss Leo. Wait lang daw kayo. Mahanap nyo rin yung inyong the one. Diba? Ang haba ng hair ni Miss Leo. Sana all. Diba? Inulit ko lang. Lovely Shay ng Kainta. Kunwari pa si ate, Miss Leo. Pero excited yun. Excited ka ba, Miss Leo, sa mga magaganap ngayong araw? What do you think? Yes po. Excited, very much excited and ready to mingle. Yes. It's a yes, mga kapatid. Alam nyo na ha. Tutok lang kayo at dyan lang kayo mga kamachis. Kikilalanin
Itong DJ na to, bulol to eh. Pasensyahan nyo na. Kikilalanin na natin ang mga Cupids sa pagbabalik yan ng Matchmade! Hello, hello! Welcome back to Matchmade! And you're listening to Radio 5 92.3 True FM! Dito na tayo sa totoo at syempre, hello, hello, kaway-kaway sa mga kapatid natin dyan na nakatutok sa 1PH. O, ayan na nga. Totoong usapan ha, dito mga kamachis. Kasama pa din natin na ang babaeng natawa ko, wait lang. Nakaranas ng maasim na relasyon. Oh, bakit nga ba maasim? Hindi siya maasim ha? Kayo talaga. Oo, dahil ba ito sa mga ex mo? Oo, ay trabahador sa kalamansian, 'di ba, Miss Leo? Oo, dahil yan kay pangalanan lang natin siya ng ng Boy Kape. Oh. Si Boy Kape. Diyan ka una talagang na first na move sa kape, pagtitimpla ng kape. O, di ba? Pero eto, kalimutan na nga muna natin yung si Boy Kape, Miss Leo. At eto na ha, oras na po para makilala natin ang dalawang Cupido na papana sa puso mo. I-welcome na nga natin ang ating first Cupid for today na si Calvin. Siya ay from Quezon City na 21 years old. Hi, Calvin. Bati ka muna sa ating mga kapatid. Good afternoon. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon po, DJ Ramsey, Ana Ramsey. Ay, hello naman sa'yo. Good afternoon. Calvin, kamusta naman ang love life mo? 21 years old, ha? Yes po. Sa 21 years of your existence. Wow! Oo, ano naman ang mga na-experience mo when it comes to love? Dami na po eh. Marami? Ilan? Gaano karami? Gaano kadami yan? Sige, isa-isahin natin yan. Oh. Hindi, marami ka na. Kumbaga may mga heartaches ka na rin talagang Opo, na-experience. Yes po. Diba? Ano yung pinaka-worst na gusto mong i-share sa ating mga kapatid? Yung yung friend ko po, best friend ko po. Tas yung first ex ko po. Ayun po yung pinakamasakit sa akin kasi kumbaga yung best friend ko po is parang naging sila po nung naging ex ko po. Pero ex mo na siya nung naging sila? Na hindi po. So while kayo Yes po. naging Kasi lagi po sideline. kami magkasama nung Ah. best friend ko. Kaming So, tatlo. niyaya din siya sa kubo? Charot lang. Oo. So, ayun. Yun yung first, mo ba to? Heartache? Yes po. Pero ikaw ba naka-experience ka na magmahal na medyo malayo ang edad sa'yo? Mas nakakatanda sa'yo? Hindi pa po eh. Hindi pa? Hindi pa po. Okay. Magkakaalamanan tayo kung maipupush ngayon yan. Okay. Thank you so much, Calvin. Stay put ka muna dyan. Eto na nga. Tawagin na nga natin ang ating Cupid number 2 from Tagaytay. 25 years old. JB Mendoza. Hello. Bati ka muna. Hi everyone and hello sa inyong lahat and welcome to Matchmade and DJ Ana Ramsey. Hello po. Hello. Ayan, welcome sa inyo dito ha. JB, kwentuhan mo naman kami. Kamusta naman ang naging love story? Marami ka na rin bang naging girlfriend before? Actually for now po since medyo matagal na rin po yung relationship. Last relationship mo, when was that? 6 years ago. 6 years ago? Bakit ang tagal? Na-broken po ako nung that time na yun, so di na po ako nag-jowa. Nag-busy na lang po ako sa live. Nadala ka na? Opo. Parang ayaw mo nang magjowa. Nag-focus na lang ako. Oo, parang hindi nagugustuhan yung sagot mo ni Miss Leo. Bakit ganon? Hindi niya nagugustuhan. Hindi niya nagugustuhan na nadadala ka ngayon. Oo. Okay, so sa 6 years? 6 years, no? 6 years. Anong pinaka-reason? Sorry, if I may ask. Ano yung pinaka-reason para mawalan ka ng gana sa pag-ibig? That time po kasi parang niloko kasi siya noon. So Niloko ka? niloko ko siya. So Bakit ka madadala? Ikaw naman pala ng loko. Nanggigigil ako. Okay, so niloko ko siya. Tapos Okay. ayun. Nung sinusuyo ko na siya, hindi na siya bumalik. So, ayun.
Hindi na ako binigyan ng Tapos, time. doon mo bigla na-realize na, ay, mahal ko pala siya, bakit ko siya niloko? Parang ganon. Parang nasa huli yung pagsisisi. Nasa huli, wala talaga sa unahan. Oo. Charot lang. Okay, so, ayun, yun yung naging last relationship mo. Pero ngayon, you think, are you ready to mingle? Makakilala? Pwede naman po. Pwede na. Yeah. And are you open na makarelasyon ng someone na malayo yung edad, yung age gap? Opo naman, syempre. Parang iba ang ngiti mo, Miss Leo. Parang nabuhayan ka doon. Okay. Pero never mo pang na-experience na pumasok sa isang relasyon na malaki ang age gap. Naka-experience naman na din po. Pero Okay, gaano kalaki ang age gap? mga 5 years, 5 years, mas matanda ka, mas bata ka. mas matanda po siya. Okay. 5 years. Okay. Alright, eto na, magkakaalamanan tayo. Miss Leo, are you ready? Yes. Oh, sorry. Ready. sabi ni Miss Leo, yes. Bakit? Si Miss Leo talaga eh. Talaga naman. Isang sabi mo nga dyan, oh, yes. Oh, yes. Oh yes! She's so ready! Alright! Eto na nga ha! Anong masasabi mo doon sa kanilang parang short background story, Miss Leo? Kay Calvin, kay JB? Parang mas okay naman sila Huwag ka muna parehas. pumili ngayon ha! Ikaw talaga! Hindi yung kwento nila. Okay naman. okay. Kaso parang mas na-excite ako dito kay JV sa Cupid number 2. Wait na, gusto ko lang sabihin na paano yung side eye mo, side look mo? Paano may side look ka eh? Sumisilip na. Sumisilip. Sumisilip ka pa eh, no? May pagsilip ka na gagana. Bakit sa tingin mo? Ikaw naman nawawala ng pag-asa si Calvin eh. Ikaw talaga eh. Bakit sa tingin mo mas na-excite ka? 6 years kasi siyang Single? Oo, single. So ano ibig sabihin pag 6 years na single? paiinitin ko. Yari tayo dyan. Sabi ko sa'yo, DJ may pagkapili ako eh. Ikaw talaga, alam mo, Miss Leo, baka nakakalimutan mo, akala mo nasa inuman lang tayo, ha? Tayo ay nasa radyo, tayo ay nasa 1PH. Ipapaalala ko lang sa'yo. Malalago tayo. Okay, paiinitin kasi baka binabanas. Nainitan ka ba? Mabanas ba dito? Ang ginaw dito, ah. Oo nga. Okay. Sige. Magkakaalamanan tayo dito, mga kapatid, ha? Ayan na nga. I-comment nyo nga sa amin kung kayo ay relate. I-comment nyo sa amin kung kayo ba ay relate sa ating pinag-uusap. Hello, ayan. Oh, naririnig nyo na ba ako? Diba? Oh, ayan na, malinaw na. Okay, i-comment nyo nga sa amin kung kayo ay relate sa ating pinag-uusapan. Pero eto na nga, ang ating unang challenge. Okay, sa ating mga Cupids. Eto ha, tatawagin natin tong first meet up. Oh, ayan ha. Kunwari, may usapan kayo ni Miss Leo na magkita for the first time. Paano mo siya pakikiligin? Ayan ha. Ano ang mga gagawin mo para talagang hindi ka mawala sa isip niya? Yung tipong pag nakita ka niya, talagang nakatatak ka na sa isip niya. Parang yung ginawa ni Boy Kape na kumubo. Kumape, ano pa. Ayan. Sige, ipakita nyo kung paano nyo yan gagawin, ha? Kunwari, sa Binondo ang meet up nyo. Ayan, meron tayong setting, ha? Oh, in 3, 2, 1, uunahin natin, of course, si Kelvin. Okay? 3, 2, 1, action. Hi, Miss Leo. Hi, ikaw. Are you Calvin? Yes. Ang ganda dito sa Binondo, no? Ano naman maganda dito? Ang dami kasing alas eh.
Alaska ba? Alaska ba? Bakit? Ang sarap mo kasing ingatan eh. Yun naman pala. Ang sarap ingatan. May banat agad. Anong say mo doon, Miss Leo? May dating ba? May dating? May dating. May dating. Alright. Eto naman. Syempre, papatalo ba yung Cupid number 2 natin? JB. Alam mo na. Oo, binondo ha. Ito sa restaurant naman ha, ang iyong setting. Ready? 3, 2, 1, action. Hi, Leia. Hi, JB. Gusto mo bang umorder? Kahit ano sagot ko, basta sagutin mo lang ako. Grabe siya. Sagot agad. Pwedeng kumain muna tayo, JB. Ano ba ang the best seller dito? Kung ako ang tatanungin mo, ikaw ang bestseller sa puso ko. Pansit ka ba, Leo? Bakit? Kasi special ka sa akin. Ganon? JB, siopaw ka ba? Bakit? Kasi bola-bola mo ako. Hindi totoo yun, Leo. Shanghai ka ba? Bakit? Gusto sana kitang balutin at iuwi. Shish! Ano kayo ngayon? Ang taray ha, ang daming baon. Ang daming baon ng mga Cupids natin ngayon. At saka gusto ko yung delivery ni Miss Leo ha. Parang damang-dama niya. Alam mo yung may hangin yung dulo ng bawat salitang sinasabi niya. Oh, gusto mo ba? Alam mo ba? Diba? Oo nga. Diba nga? Lahat may hangin. Ang dami mong hangin sa katawan, no? May baon. May baon. Uy, pero palakpakan naman natin mga Cupids natin, di ba? Ay, bonggang-bongga yan. O, mamaya magkakaalamanan tayo. Marami pang mga challenges ang ibibigay natin sa ating mga Cupids para mas lalo pang makapili ang ating Heart Hunter for today. Ayan ha. Mamaya, marami pa. And of course, pwede kayong mag-comment. Of course, gamitin ang ating official hashtag for today na hashtag Matchmade. O, ayan ha. Sa inyo na mga tune in ngayon. Sino ba sa palagay ninyo ang magugustuhan ni Miss Leo? Ayan ha. Kanino kaya? Kanino kaya siya mapupunta at sino kaya ang mapipili niya? Sige nga i-comment nyo. Tulungan natin siya na makapag-decide. Sino kaya ang kanyang kamatch? Yes, yes, yes! Welcome back to Matchmade! At sa puntong ito, alamin natin kay Doc Camille kung bakit nga ba gusto ng iba, yung, alam mo na, yung may mga edad sa kanila at yung iba naman, ang mas gusto nila, yung mas bata naman sa kanilang partner. Ayan, alamin natin yan, Doc Camille. Okay, unang-una baka sabihin na iba, it involves yung mga sinasabing father or mother complex. Pero hindi yun. Maaaring pwedeng naging dahilan yun dahil kasi nagkaroon ng sabihin na natin yung childhood nila, hindi sila nakaranas ng talagang father figure or kaya mother figure. Kaya parang nakakita sila ng sense of maturity na eto, nakaka-comfort sila sa ganitong mga taong may edad. And basically, sinasabi naman din natin na people who are older are wiser, may sense of maturity, mas masarap silang kasama, ang galing ng communication skills nila. Nandun yung pagiging assertive nila na hindi katulad ng ibang mga younger women or younger men. Pagdating sa ganyan na ba, may tatanungin ka, parang nagtuturoan pa, ikaw na magsabi, ganon. Parang imbis pero sila, nandun yung assertiveness. At hindi naman din sila yung tipo ng tao na siguro kahit nasabihin natin na may edad na sila, hindi sila yung gullible na kagaya na nadinig ko kaninang yung sinasabing madaling mabola. Oh. Kasi because when you become so gullible, syempre parang akala mo, totoo na ba yun na talagang mahal ka ba nitong taong ito? Pero yung sense of maturity ang magpapairal dito para sabihin na kaya niya yung discernment na totoong love ito at hindi ito just an ordinary affair. Ayun!
naman, yun ang mga posibilidad na reasons kung bakit meron talagang mga kapatid natin na mas pinipili yung mas maedad sa kanila o yung mas bata sa kanila. Oo, totoo yun. Pero dito sa ating Heart Hunter, tuwang-tuwa ako kasi Diba? yung pinapakita niya, it's more than just a femme fatale. So when you say femme fatale, ito yung talagang, yung pagiging ano niya, sobra yung alluring type na talagang ginagamit niya yung charm. Hindi siya seductress. Okay, pangit yung pag sinabi mo seductress eh. Oh, yeah. It's more of parang sabihin na natin na nagagamit niya kung ano yung meron siya. Her inner beauty, yung sabihin natin, yung playing of words, o yung kaya naman yung sinasabi na talagang nandun yung kanyang sense of charm. Sense of charm. Na kaya parang yung pananalita pa lang niya, parang ano ba yun? Parang maaakit ka ba talaga yung gano'n? Oo, ika nga yung sinasabi niyang pagkapilya, may pagkapilya nga. Oo. So yung iba, alam mo, Naughty. nadadala doon eh. Nadadala talaga sila sa mga ganoon. Ayun na nga. Thank you so much, Doc Camille. Anong say nyo dyan, ha, mga kapatid? I-comment nyo lang, ha? Mamaya magbabasa ulit tayo ng inyong mga comments. Pero eto, ngayon naman, let's move on to our second challenge para sa mga Cupids. Ay, ready na ba kayo? Sabi ko sa inyo, marami mga pa-challenge dito, ha? Oo. Para sa ating mga Cupids, eto na nga ang tinatawag na awitin ko, isasayaw ko. Diba? Song and dance ang peg natin, ha? May song and dance prod number. Yan ang gimmick para sa inyo, ha? At syempre, dyan magkakaalamanan. Oo. Kung kayo nga ba ang mapipili ni Miss Leo. Dahil dyan, unahin na nga natin si JB. JB, ready ka na? Ready ka na? Okay, so paano siya sasayaw dyan? Kaya mo dyan? Nakaupo, ha? Gawa mo ng ano yun. Tatayo ka na lang, mas komportable ka. Okay. Oo. Okay, eto na. Magkakaalamanan tayo. So, kanta mo, sayaw mo. Let's Ayan. go. Let's go. Take it away, JB. Yes. This song is for you. Labis na naiinig, nayaya mo sa bawat saglit. Kapag naalala ka, wala naman akong magawa. Umuwi ka na, Leo. Ayan. Ay! Bakit Sayang. mo pinauuwi? Sayang, ano po talaga eh. Papasawin ko sana siya kaso ayaw niya. Dapat sayaw, di ba? Kasi ano siya kanta mo, sayaw mo. Hinahanap ng mga kapatid natin yung sayaw, JB. Hinahanap nila, wag kang umistyle. Oo. Sige. Tingnan natin. Take two daw. Sabi ng mga kamachi natin. Sige, Oo. Sige, take two po. Medyo Take masikip. two. Yan, ipupush natin yan. Oo. Yan, go. Ready? Okay, take it away. Ito, ano na to? Gusto to. But we don't know that it's getting hot, like the body shop, soon talking on holy. Yes! May baon, ha? May baon. Di po ako ready nun. Ano, Miss Leo? Okay lang? Okay ka dyan? Okay ka lang po ba? Okay lang. Lalo na sinabi niya yung making hot. May mga ano talaga siya, no? Very specific siya, oo. Yung part na yun, gusto mo yun, yung part na yun. Ay, talaga. Yes, DJ Ana. Parang meron pa siyang gusto ko sabihin, kaya lang, baka akala niya nasa inuman na naman kami. Oo. Mamaya niya sasabihin sa akin na lang, ikwento ko na lang sa inyo. Calvin, ready ka na ba? Papatalo ka ba dun? Papatalo Hindi po, ka? syempre. Syempre hindi. Ayan. Galing. Take it away, Calvin! Tayo ka na. Yung upuan po namin, Sikipin pasensya na ha, ngumangalit-ngit. Langit niya. Game na po. Okay. Let's go, Calvin. And I was dying inside. Kaya mo ba today? Game. And I was dying inside to hold you.
I love. Ayun lang. Parang dying na rin si Miss Leo doon sa iyo. Namatay. Parang sabi niya, I'm dying. Oo, pero okay lang yan. At least nilaban nila mga kapatid, di ba? Ano say mo doon, Miss Leo? May masasay ka ba doon? Masisay ko yung parang langit-ngit lang ng Lumalangit-ngit na lang din. Ayan na nga. Napasabak nga sa kantahan at sayawan. Gusto mo yun? I-push talaga namin yan. Oo, tumitindi na nga ang tensyon. May tensyon. Dito. Mamaya malalaman natin kung sino kina Calvin at JB ang pipiliin ni Miss Leo. Ayan ha. Match made. We'll be right back. Yes, Balin Cacao by Sky. Diba? Ang ganda nun ha. Pero ang tanong ko, Sky, kailan mo nga masasabi na tama na? I've had enough. Kailan mo masasabi na tama na? Siyempre, who knows? Wala namang nakakaalam. Unless we tried. So, yun talaga. Hanggat kaya mo. Hanggat kaya mo. Hindi mo isusuko yan. Di ba nga? Shout out sa lahat ng mga hindi sumusuko sa pag-ibig. Kahit ubus na ubus ka na, aminin mo. Hindi ka pa rin talaga, hindi mo isinusuko. Kasi nga naman, what if nga naman, no? Parang wala tayong what if sa dulo. At sabi nga, di ba, nasa huli yung pagsisisi. Paano nga naman, pag hindi mo inilaban, paano mo malalaman, di ba? So, laban lang na laban. Ganon. Ayan na nga, kantang Balintataw. Ayan, Sky, ikaw ba hindi mo naisipan mag-join ng mga competitions? Kasi di ba usually yung mga rising stars natin nagsimula sa mga contest? Dati po nagko-compete talaga ako. Pati may mga ibang networks na try ko na mag-compete. Oo. Pero kadalasan it's either may problem, may gig ako that time, pag may callback na. So, hindi syempre mo ako po kasi napupuntahan. kung sino yung una ko maunahan, regardless, parang pinapahalagahan ko yung malit man gig o malaking gig. Basta Basta na-oohan na-oohan ko siya. Uy, magandang attitude yun ha. Hindi ka nang Tinutuloy bibitin ko ng po mga yun. shows. Hindi porket may dumating na mas malaki. Yes po. Dun ka, 'di ba? May isang salita, kumbaga. Uy, magandang attitude yan ha. Kunin nyo nga to. Kunin nyo to sa mga events. Paano ka ba makukuha sa mga events? Uy, lalo na magbo-per months na. Aminin Yes. nyo, yan ang malakas na season talaga para sa mga musikero. 'Di ba? Yung mga ganyang months talaga. Pero, Sky, ikaw ba, kapag ka gumagawa ka ng kanta, gaano kabilis yung nagiging proseso? Mabilis lang po eh. Depende kung gaano kasakit. Inaramdaman ko dati. Hindi, kidding. grabe Pero ka ganun naman. Pagka mas may iniisip ka, mas madali ka sumulat ng kanta. Kasi ako, pinakamabilis kong song natapos ko Oo. fully. 1 hour. 1 hour? 1 Nakagawa hour. ka? May melody na yon? Yes. Ikaw- Yung melody niya, hindi siya recorded, pero Oh yeah. may chords na nakapag-progress na ako. Nagigitara ka nakapagsulat din na ako. eh. Yes po. No? So, madali sa'yo talaga kumuha ng rhythm, Yung ng melody. pinakamabilis. 1 hour? Pinakamabilis yun. Depende sa kung gaano kabigat. Pero, syempre, as time passes by, nagre-revise ka dun eh. Oo, Kasi oo, pangit oo. naman na ilabas mo siya ng isang biglaan. Pangit maging impulsive. Parang sa pag-ibig lang, di ba? Ay, oh. Huwag kang padalos-dalos. And speaking of padalos-dalos, ikaw ba minsan sa buhay mo, naging, of course, sometimes may mga ganun tayo. Ikaw sa pag-ibig, may mga times na parang teka, nagmadali ako masyado eh. Yes po, may maganda naman. Syempre, hindi naman perfect. Lahat naman nagkakamali. So, it's a process talaga. It's a process. It's a learning process. Pero ito na, napakinggan mo yung ating heart hunter nga nagmahal ng mas bata sa kanya. Nang medyo malayo yung agwat ng age nila. Ikaw ba may na-experience ka ng ganon? At open ka ba sa ganong klaseng relasyon? Open naman. May na-experience na rin and open. Kaya, Okay. So ano ba to? Yung girl is mas bata or mas matanda? pareho eh. Na-experience ko na yung mas matanda Both? tsaka mas Ay, bata. talaga ha. All of the above ka ha. Okay, so how's the experience naman? Ano yung mga takeaway mo? Okay lang. Kasi yung one thing I know for sure, hindi yung age yung nagmamatter doon. Oh yeah. Yung maturity ng relationship nyo. Kung paano yung i-handle. Kasi, syempre, given the fact, pares kayo may career. Diba? Pares kayo may ginagawa sa buhay. Kung paano nyo ma-handle, lalo, for example, LDR, pwedeng busy yung isa, or iba yung path nyong dalawa. Kung si isa gusto niya sa ganito, yung isa gusto niya sa ganito. So, kung paano nyo
mapag-uusapan na maayos yun. So tama, hindi talaga nagmamatter yung age. Minsan nga yung, halimbawa, hindi ko naman nilalahat no, pero Yes. yung merong ang iba dyan na mas matanda na, pero hindi pa rin nagmamature, 'di ba? Yung Yes. isip nila. So, hindi talaga sa age yan. But of course, again, inuulit ko po, may consideration. Of course, you have to be legal age na din Yes. talaga. 'Di ba? But, yun na nga, so hindi nag-work. Hindi nag-work sa madaling salita because Iba-iba eh. Actually, hindi lang kasi syempre. parang hindi ang dami mong naging ano, ha? Oy, konti lang. Mga, 50. 50! Okay, so hindi nag-work. Ano yung ano lang pwede mong i-share? Hindi nag-work because of ano ba? Yung age, ano, LDR, ano? Iba-iba eh. But meron siguro akong pwedeng i-share. Iniisip nyo, baka kasi iniisip nakikinig ko, ngayon. oo. Baka kasi nakikinig ngayon tapos bigla nyo ma-shout out yung Oo, pangalan. mahirap na kasi baka balikan ako. Ay, joke. Ayan ha. Joke Nako, mga usapang hugutan na naman ito ha. Pero ikaw ba mas madali kang gumawa ng song kapag ano ka, sad yung feeling mo? Dalawa kasi yun. It's either sobrang saya mo or sobrang lungkot mo. So pag extreme yung feeling mo, yung emotion mo, doon ka nakakagawa ng kanta. Kasi pag neutral ka lang, yung parang, okay, normal day. Kahit anong isip mo ng song, parang wala kang lyrics, walang inspo na pumapasok sa'yo. Oo. So, ganun lang. Pag ako may gumanon na tunog sa utak ko, ay, sulat ko to kagad. Kaya Talaga? sasayangin ko. Oh, so ikaw ba na-experience mo mag on the spot na songwriting? Let's say ngayon, yung na-observe mo. Kaya mo? Ay, chino-challenge natin siya ngayon ha. Pero may gitara. Oh, Tingnan challenge natin ko rin ha. kayo. Pengi daw gitara, wala tayong gitara. Ay, ganun. Oh, kaya mo mag on the spot songwriting ko? Ano yung na-observe Kaya mo naman. or bass? Ikaw, Yes. depende sa'yo. Or a cappella lang, let's see. Sige Pwede nga, naman. pakinggan nga natin yan. Okay. Give me a topic. Ay, English. alam mo, Sorry. dinadare talaga Sorry. ako ni Sky eh. Gusto ko yung medyo no? mahirap eh. Oh, Yung talagang ano. Yung may hirapan Oo. ka, ganon. O sige, tingnan natin. Yung halimbawa, tungkol sa pag-ibig ngayon, malayo yung age gap nila. Oo, pero gusto nilang ilaban yung pag-ibig nila. Ang daming kumukontra. But because of the age gap, yun yung parang nagpapauga ng relasyon nila. Nagpapauga. O, di ba? Okay. O, bigyan natin ng konting katahimikan si Sky. Ay. Parang ang hirap. Pwede bang double it and pass it to the next person? Anta! Joke lang. Sige. Ayan tingnan natin. That's the topic. Give me a word. Give me Tagalog ang or English. taray. Ilang syllable. Okay. Bibigyan kita ng topic ng edad. Edad. Okay. Okay, game. Ayan. Nag-challenge talaga Walang siya. music. Walang music. Okay, Walang okay. music. Okay. 1, 2, 3, and... Luhay tanaw ko rin sa iyong mga mata. Alam kong magkaiba na tayo sinta. Pagitan may edad, okay, wag mangamba. Pagkat ang puso't damdamin ay pipiliin ka. Okay. Ay, ang ganda nun Ang ganda nung rhythm at saka melody Uy, ang ganda nun. In fairness to you, gawa mo na yun ng kanta, sinasabi ko sa'yo. Hindi ko na siya maalala ulit eh. Hindi. Panoorin mo, pwede tayong sa mga hindi po nakakapanood, ayan, ikaw, pagka uwi mo, panoorin mo yung episode natin, sa Facebook page, ayan, may replay dyan. Pwede mong balikan. Ang galing! So, talaga siya, certified songwriter. Diba? Ikaw ba may mga nagawan ka na rin ng songs para sa mga ibang artists? Meron na po. Yung iba, parang, tinulungan ko lang sila. For example, verse. Meron na pa-help sila. Parang Ngayon, collab. meron po akong, project na isang buong song. Sa So, isang first time na buong song ikaw ang gagawa? First time. Ano pakiramdam no na of course hindi ikaw yung kumanta this time pero yung song na yon of course siya yung rendition niya yung gagawin masusunod doon. Anong pakiramdam nung gano'n na yung ibang tao kinakanta yung mga likha mo? Sobrang masaya kasi mas na-express nila yung song ko eh. Gets mo? Kasi para sa akin music freedom eh. True. Hindi mo kailangan sumunod na, okay lang, kailangan 8/8, di kailangan Yeah. ganito. Kasi ako, I'm the type of artist na kung anong gusto kong iparinig, yun yung ipaparinig ko. Hindi ko kailangan na dapat, pag gantong genre, ganito dapat yung beat. Dapat pag ganito dapat. Tama. Diba? Kasi may mga gano'n na labels na talagang sobrang strict nila na, okay, ganito lang yung Yeah. genre ang ilalabas mo.
True. Ako kasi hindi. Gusto ko lahat ng genre na kaya ko kantahin. As long as na-express ko yung sarili ko, gagawin ko. Hindi man pakinggan ng lahat, ang importante merong nakikinig. So mas okay sa'yo yon na kahit hindi pakinggan, as long as na-express ko kung ano yung gusto ko. Yes. You're that type of artist. Okay. Pero eto, speaking of artist, sino ba yung mga influence mo pagdating sa mga music? Sino mga artist yan? Bruno Mars talaga eh. Michael Jackson, Bruno Mars, sa lalaki. Mga Celine Dion. Yun dati, nung kabataan ko, sila yung talaga nakagisnan ko. And I heard favorite mo rin si Jason Mraz. Yeah, Jason Mraz. Oo, naku, magagaling talaga yan. Yes! Aha! Welcome back, mga kamachis! Eto na. Gusto ko munang kamustahin si Miss Leo. Miss Leo, kamusta ka naman? So far, so good. Ano ba? Okay pa naman. Hindi ko alam kung bakit natatawa talaga ako sa kanya, mga kapatid. Pero syempre, gusto ko munang tanungin kasi eto ha. Oo, nakailang challenge na tayo sa mga cupids natin. Pero I wanna know, ano ba talaga yung mga qualities na hinahanap mo sa guy? Ang gusto mo talaga mas bata. Hindi naman. Hindi naman. Pero, Hindi naman. okay, so nagkataon lang talaga nung Nagkataon nakaraan lang. na mas bata siya. Pero kung bibigyan ulit ng chance, why not? Why not? No? Oo. Okay. Pero ano yung mga qualities talaga na hinahanap? Well, let's start muna physical and then yung pangkalooban naman. Pangkalooban! Oo. Physical. Ano yung hinahanap? Physical, gusto ko malakas ang arrive. Ay, malakas ang arrive. Paano ba? Yung Can you yung describe? may X factor. X factor. Oo. Okay. May arrive. So, Oo, parang may pag arrive. nakita mo, Parang ano pa, magiging reaction mo dapat? yung siya, parang Robin Padilla yung dating. Gwapo pero medyo bastos. Gusto niya talaga yon. Gusto niya talaga yon, mga kapatid. Okay, gusto mo yung ganon. Okay. Oo, mas na-attract ako dun eh. So, anong gusto mo? Yung gwapo talaga, matipuno. Yung ganong klaseng... Hindi naman. Hindi naman. Basta Basta may X factor talaga. X factor, yun talaga. So, kailangan pag nakita mo siya, ano yung magiging first reaction mo para malaman mong para malaman nila na may X factor sila? Pag nakita ko siya, parang may spark talaga. May spark agad. Usually, pag nakakakita ka ng guy na may X factor, ano yung nagiging reaction mo? Ang gwapo niya. Ganun. Ganun talaga. Sinasabi mo talaga yung sa kasama mo, ang gwapo niya. Tapos, Kahit sa sarili ko. talaga? Ang gwapo Kinakausap niya. ko minsan sarili ko eh. Ganun. Parang iba na yan, Okay, panglabas na anyo yan. Yung pangloob na anyo, Gusto ko hindi naman ganun karilyoso. Basta may takot kay God. ayun. Yun. May takot ka sa Diyos. Oo, ayun na nga. Okay, pero eto, excited na ang lahat ha kung sino ang pipiliin mo. Si Calvin ba o si JB? Pero bago yan ha, may last question tayo sa mga cupids natin. Eto na, ano ang meron ka na wala sa kabilang cupid? Yan ang question na inyong kailangan sagutin. Let's start with Calvin. Ang meron sa akin na wala si JB is, wala kasi akong tattoo ba? Ay, tattoo. Okay. Parang tingin ko mas okay yung walang tattoo kaysa meron eh. Okay. Well, kanya-kanyan kasi may mga babae talaga na preference nila yung walang tato, 'di ba? Meron silang gustong ganyan. Okay, so tato daw. Oo. Paano mai-impress si Miss Leo, JB? Ayan ha. Siguro sa akin, babalik ko na lang yung sinabi niya sa akin. May So, tattoo ako ka, may tats. ganon. So ako may tats, so siya wala. Ayun, so ako yung parang astig. Ganun. Astig daw siya. So, JB, hindi ka daw astig. Pinag-away. Charot na. Okay. So, tato. Okay. Tato ang kanilang, bukod sa physical na appearance, ano sa tingin nyo? Bukod sa physical na kaanyuan na tato. Okay, given na yan. Oo, bukod dyan, ano pa? For me naman, di naman ako tumitingin sa personality ng tao. Siyempre, pantay-pantay tayong lahat ayun. Kaya, same-same tayo. Showbiz. Showbiz, JB.
Ay, JB. Nalilito na to. Calvin. Mali-mali itong DJ na to. Ayan. Sa akin naman, sa ugali talaga ako tumitingin. Sa ugali. So, sa tingin mo, yung first impression mo kay JB, anong nakikita mo? First impression, usually, lahat naman tayo may first impression sa isang tao eh. Anong nakikita mo sa kanya? Siya kanina, nung first meet namin is jolly. Jolly. Tingin ko sa kanya. Talaga? Totoo ba yan? Jolly. Tapos, Yes, nung ma'am. nakilala mo siya, Ganun po talaga siya. ganun talaga siya. Masiyahin. Masiyahin. How about you naman, JB? Anong first impression mo kay Calvin? Ano din po, parang, ano din po siya, mabait, tapos approachable, ganun po. Approachable. How about nung first time yung makita si Miss Leo? Ano yung nakita nyo sa kanya? Ako po parang na-amaze, parang ganun. Sa mga, lalo na sa mga kwento niya, syempre. May pa-side-eye na naman siya. Amazed daw siya, Miss Leo. Anong say mo doon? Amazed daw. Ikaw, minamata-mata mo lang kami. Opa-opa. Okay. Kay ikaw, anong first impression mo kay Miss Leo? Calvin. First impression ko po sa kanya is bait po siya eh. Mukha siyang mabait. Opo, mukha siyang mabait eh. Talaga? Yes. Parang siya sa sarili niya mismo. Talaga ba? Mabait ba ako? Kanya ng pagkain kanina agad. Binigyan ka ng pagkain. Oo. Dahil dyan, mabait siya. Okay. Ayan, ako kanya-kanya talagang first impression tayo pag mga ganyan. Pero eto, this is the moment of truth. Eto na nga, Miss Leo. Sino nga ba ang pipiliin mo sa ating mga Cupids? But before that, bago mo banggitin ang pangalan, syempre, I wanna know, ano ba yung pinaka-reason muna bago mo banggitin yung pangalan na mapipili mo? Okay. Yung reason, bakit ko siya Siya, pipiliin. Parang tingin ko, kahit bata pa siya, parang mas marami ako matututunan sa kanya. So baliktad yung thinking. Mm-mm. Okay. Ganun. At saka, ayun, andun yung, may X-factor siya eh. So nung nakita mo siya parang, ay pwede. Oo. Napaganon ka. Okay, and then what else? Basta malakas ang arrive niya sa akin. May arrive. Okay, sino nga ba ang napili ng ating heart hunter? Sino yan? Miss Leo. Pwede ba dalawa na lang? Uy! Sa isa lang dito. Uy! Sa isa lang. Papakyawin mo naman lahat eh. Joke. Si Mr. Bulalo. Bulalo? Tagaytay. Tagaytay! Si JB, Mr. Bulalo, from Tagaytay kasi. Kaya naman pala. Yes! Congratulations, JB! Pero ano munang say ni Calvin? Calvin? Yun, good luck sa inyo. Sa inyong dalawa. Yun lang, enjoy kayo. Enjoy kayo! Sige! Bala kayo! Parang yun yung gusto niya sabihin, no? Oy, pero thank you so much, Calvin, ha? Thank you. Welcome po. Alright, at syempre, ano naman ang masasay ni JB para kay Miss Leo? Siguro masabi ko sa'yo, di ka nagkamali ng pinili. Ayun. Tara, magkakape tayo ulit doon. Magkakape! Sa Kubo. Sa Kubo! Madami po kasing kubo doon sa Tagaytay. Tama, maraming kubo doon. Oo, tsaka kape. Iba yung tawa mo eh, Miss Leo eh. Oo, ano yung say mo naman doon? Kaya ikaw yung pinili ko kasi gusto kong tanungin sa'yo kung masakit bang magpatato. Pero bakit sa iba ka nakatingin? Nangigigil ako sa'yo. Masakit magpatato? Masakit daw ba magpatato? Pain tolerable naman siya, so kaya naman. Kaya Hindi siya ganun kasakit. Mas masakit pag iniwan ka. Tsaka gusto kong matikman yung
Ang ano Bulalo niya. Ay, basta bulalo nila. Oh, alam mo, malamig kasi doon. Baka masebo. Ako talaga, nako. Sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo talaga, Miss Leo, ganyan talaga siya, no? Ayan, magkakaalamanan tayo kung saan mapapapunta ang kanilang pagkakakilanlan, kung sa kubo o sa batis. Ayan, ako, congratulations sa ating Heart Hunter! At kanyang nakamatch for today na si JB. Ayan na nga ha. At may mga nilabas na niya yung tattoo niya talaga, oh. Nilabas na niya yung tattoo niya. Alright, ayan ako muli. It's another episode at nahanap na nga ng ating Heart Hunter ang kanyang kamatch. Pero bago ang lahat, syempre, may message sa atin si Doc Camille. Ano ba ang say mo, Doc? Okay, natutuwa ako dito sa episode na to kasi unang-una, no, ang Heart Hunter natin, si Miss Leo, pinakita niya dito na hindi kinakailangan maging matriarchal or patriarchal ang isang relationship. Kasi 'di ba, kumisan nagiging controlling. Dito pinapakita niya yung pagiging egalitarian. And when you say egalitarian, ito yung sinasabi niya, ang tingin niya equality. A person deserves an equal rights, tapos deserve niya na maramdaman niya kung anong totoo, yung mga tipong ganon. And definitely, pinapakita rin dito na ang edad, hindi siya, it's just a number. Pero na lang siguro kung alak ka, kailangan talaga importante yung number. Pero dito, totally irrelevant ang number. So, sana maging maayos ang date. Oh, di ba? At hindi lang bulalo ang matikman sa Tagaytay. Teka lang, Doc. Dahil marami naman pagkain iba. Marami, oo. Marami pagpipilian. Tama, oo. Oy, pero I love the fact na na-mention mo, Doc, yung equality, no? Kasi I feel like, yung with the personality na nakita natin with Miss Leo, I feel like medyo, hindi naman dominant, pero somehow parang we feel like parang siya yung may move. Diba? And gano'n naman sa atin, equality, hindi lang porket ikaw ang lalaki, ikaw yung may karapatan lang na makapamili. Diba? So, gano'n din, equal din with women na we also have the right na makapili and gumawa ng move dun sa tao na nagugustuhan natin. Diba? Wala namang masama dun. Totoo. Kaya nga ang ganda nung kanyang disposition, it's being ang egalitarian. Kasi parang binibigyan niya ng pagkakataon lahat. Hindi kinakailangan na parang magiging dominant ka, magiging submissive ako sa'yo, mga tipong ganon. Ang gusto lang niya talaga, we deserve something na talagang makita ko kung ano ka talaga at kung sino ka. Yes! Thank you so much, Doc Camille! Maraming salamat po! Ayan, ang dami na naman nating natutunan for today. Pero bago ang lahat, bago tayo magtapos, meron tayong mga gustong pasalamatan ng ating mga Cupids. Go ahead, guys. Ayun, hi everyone. I just wanna say, please visit and invite you to go to Royal Prince branches to all SM City Fairview, Festival Mall Alabang, SM City Dasma, SM City Tansa. Alright. Calvin, you have something to add? Sa SM City Fairview, meron din silang branch doon sa SM City Alabang, tapos sa Tansa, and sa Santa Rosa, Laguna. Yun lang. And of course, And everyone, do follow my social media accounts, and I'm IG Bashan J42 and TikTok account Bashan284, and my social media Facebook is JB Mendoza. And that's all. Thank you. Calvin. Yun din. Follow nyo ako guys sa lahat ng social media accounts ko. Calvin Reggie, lahat yun. TikTok, IG, and Facebook. Miss Leo. Hello. Yan. May little business kasi ako. Yung perfume, Red Shoes perfume. Yan lang. Alright. Thank you so much. Maraming salamat, mga kamachis. Siyempre, maraming salamat din sa napaka-fresh, always fresh, Doc Camille. Maraming salamat. Ay, lalo akong natutuwa dahil palagi ako nandito. Yay! Masaya ako dyan.
Maraming salamat po. At syempre sa ating mga Cupids, Heart Hunter, Miss Leo, maraming salamat po. Ayan naman, grabe. Grabe ha! Mga kapatid, ang bilis ng oras, biruin mo ha. Nakadalawang oras na tayo agad. Again, maraming salamat po sa pagtutok sa Radyo 592.3 True FM. Dito na tayo sa totoo. At syempre, sa mga kapatid dati na nakatutok at nanonood sa 1PH. Nako, another match made na naman talaga ang naganap ngayong episode. At muli, maraming salamat po. Nakasama niyo po ang DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Kwentong match made it happen. Dito lang yan sa programang Match Made. I love you so much!